Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So, una po sa lahat, nais ko pong pasalamatan ng Panginoon sapagkat itong bilang ko na ito, yung nakikita ko attendance na ito, ay nakita ko natin ito last Friday. Palakpakan ko natin ang Panginoon sa nakahaba po ng panahon. Alam po natin ating Diyos ay naglolo is longing for us to para makasama niya, makapilit niya, lalo na sa collaboration sa pagpapartake na Lord's Supper. Saan? Inaalala po natin yung amazing grace ng ating Panginoon sa sacrifice ng ginawa niya. So, masaya po tayong lahat noong last Friday, finally, shall we say, yung paghalos kabuuan ng Iglesia ay dumalo po ng prayer meeting. Dumalo para makipag-partake po sa Lord's Supper, which is ano po yun, napakalaking grace ng Lord's Church. Nawa po mga kapatid, nawa ay hindi ito parang yung Minas Kubon. Nawa ito ay lagi natin gagawin bilang paghahanda sa pagpapalit ng Panginoon. Every Lord's Supper po kasi dinidiscuss ko, inaalala ng pagkakaya ng Panginoon hanggang sa muli pagparito niya. Yan po yung highlight ng Lord's Supper. And ang Lord's Supper po kasi ay ginagawa po natin every third Friday lang of the month. Huwag naman po sana na pagka hindi Lord's Supper ay hindi tayo attend at prayer. Huwag po. Kasi ang pag-attend natin ng Lord's Supper o pag-partake natin po, ang kahulugan o meaning na ginagawa natin, inakukuha natin doon sa ating everyday preparation. It has been said that when we this morning by our yung prayer time si Padet, nasabi niya yung sa confession aspect na ating pong preparation. Nasabi ko na yes, Christ is coming, but are we really ready? So, importante yung readiness natin. Pagdaman natin sa lahat ng pagpapala. Lalo na po yung Lord's Supper, which is isa sa dalawang ordinansa ng ating Panginoon. Okay? So, natutuwa po ako yung ating po mga young people. Sigalit young people pa yan. Hindi pa siya umabot sa second stage na missionaries or sa top stage ng missionaries, which is the young professionals. Pero nakikita natin na nakikinig ng mga young people, nakikinig ng mga kabataan, natututo sila. Okay? Nawagin pa rin ang mga resulta ng pagpupo at pakikinig ng patigyas sa Panginoon. Nawagin mo, because there is also this kind of technology now na nawa yung mga tawag sa bibig natin is really comes from the meditation of our heart. Really comes from the wisdom that is coming from the Lord na ini-install sa atin na tayo makakatahan. Because mga kapatid, wala na, madali tayo magaya ng Halloween deceptive philosophies ngayon. Let our words, sabi na to be really the meditation of our heart. Yung puso, laman, yung heart of flesh. Because there is intellect na nangyayari kayo na nag-influensya sa mundo
If our utterances, when we converse, o makikipag-communicate tayo sa Lord, lalo sa, sa gathering natin, bilang pasama sa Panginoon, makikisuko ang mga anak, huwag natin isasalalay ang ating mga utterances doon sa mechanical mind at mechanical heart. Now, that is abomination with the Lord. We may be eloquent, we may be maganda sa kandilig, but our Lord will look upon what is really happening in our heart. So let the meditation of our heart be acceptable in His sight, not the meditation of this mechanical world. We could be eloquent, but not sincere. But we can be sincere even though we are not eloquent. Minsan na ang mga nagliligaw o lalaki, yung sincero, na unang-unang pero sincere yun. Pero pag masyadong eloquent, dahil ang eloquent siya, kinukuha sa worldly philosophies, hindi mismo galing sa puso. But that is abomination. Yan, paalala na. Kasi, nakikita natin matatali yung people natin, matatali yung ating mga kabataan ngayon. Nawa ang ating katalimuhan is not only the information we get from this world, but most especially the wisdom that is coming from the truth of God. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating ginawin kanina is nakapokus yun sa faithfulness ng Diyos. Katapatan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Is He faithful in our lives? In your life personally? Faithful po ang Panginoon? Faithful po ang Panginoon? Nararanasan niyo ba talaga siya? Personally? It is very important na maranasan natin siya personally. Yun lagi karanasan natin. Kapag wala siya na maranasan, ano yun? Paglaban natin sa kabulunihan ng mundo. Kung hindi natin napapakayag talaga yung faithfulness ng Lord. And His faithfulness, mga kapatid, ito yung assurance natin. Okay? That sabi ko din, faithful He has been in the past, faithful He will be to the future. Okay? Ibig sabihin ng mga kapatid, hindi tayo nasa faithfulness ng mga parang naranasan natin siya sa past, naranasan natin siya sa present, and then kaya tayo nagkakaroon ng lakas na loob, ng pag-asa that He will always be faithful up to the future. Kasi kung hindi natin siya naranasan sa past, wala tayong panglaban sa present, at wala tayong hope sa future. Tama po ba? Kaya tayo napapatuloy kasi alam natin may naaalala tayo. Meron tayong pinapalitan na pinipagnes sa taas. Kaya nag-snap meron tayo sa present. And then, ayaw natin harapin ang mga troubles, persecutions, or negatives na meron sa future. Yun ang ating Diyos. Yun ang ating assurance. Yun ang ating pangako that He who began, that He who Philippians, that He who began His work in us, He is able and faithful to complete it until the day of our Lord Jesus Christ, meaning sa pagbabalik ng Panginoon. And although, mga kapatid, mabigat ang ating mga pinag-aaralan, although parang yung mga pinag-aaralan natin is very hard teaching,
parang ang hirap gawin. Pero tandaan ito mga kapatid, tandaan natin ito. Ito ang ating message to us. If God really began His good work in you, tandaan ito, kapatid. Kung nasulat siya sa iyo, tatapusin niya kung ano ang sinulat niya sa iyo. Tatapusin niya kung ano ang sinulat niya sa iyo. Aloha. Kung nagsimulat ang Diyos sa iyo, tatapusin niya kung ano ang kanyang sinulat. Yun ang reputasyon ng Diyos ko, kapatid. Yan ang reputasyon ng Diyos natin. And His grace, yung grasya na sinimulan niya sa ating mga kapatid, it is not a parang tag na walang buhay na tag, na kailangan ng pinapala ng tag, at sinabi niya sa kanyang mga angel of destruction, then tinagdan niya grace. Tinagdan grace. Hindi mo angels of destruction. Kaya na, tingnan ko yung sanela, kahit na magkasala na, kailangan ko rin sa buhay, magkawin na rin, basta tinagdan niya, huwag yung pakailangan niya, huwag yung destroy yan, dahil tinagdan niya. No, hindi gano'n ako, hindi gano'n ang grace na tinagdan niya. Okay? Hindi isang tag na dahil nakanta ng grace, pwede mo lang gawin ang lahat ng gusto mo gawin. No. The work that our God started to us, mga kapatid, yung work na pagdumating sa iyong grace, is a very important. Ito ay isang pinit, papangyarihan, power, na once na nalagay sa iyong pinit na yun, unti-unti ito tuturo, lalaki, lalago, magbibigay ng leader, magbibigay ng dwelling, at magbibigay ng turo para pakinabangan ng mga tao nais ng Diyos na makita na sa bandang uli, ang grace na binigay niya, ito yung kapangyarihan na magpapabago ng buhay mo to prepare you to be worthy as His bride. Napakakasalan niya nito. Pinananatili ka niya malinis, holy, and righteous. So when we are claiming this security, this assurance of salvation, mga kapatid, huwag natin kalimutan that we are assured and secure because our salvation is based or nakasalalay sa trabaho ng Panginoon at hindi natin trabaho. Trabaho niya, at ang trabaho niya ay gawin lang kamukha nino ni Yesu Cristo. Hindi ikaw na nagpupumilit maging kamukha ni Yesu Cristo. No, you cannot do that. We cannot do that. Hindi natin kaya yun. But by the grace of God, by the Holy Spirit that we receive from Him, He is able to complete what He has started to us. Kaya magkasimula siya ng trabaho sa atin, binigay niya ng Espiritu, His Holy Spirit, His grace of God, His power of God, mga kapatid,
You need the truth, because the truth is the sword of the Spirit to kill the enemy. And when you know the truth, this sword, this truth will set you free. Malalayan ka sa anumang kolonihan, sa anumang influence at pagdalaya ng kaaway. Wala natin, si Eva ay nadaya very sadly. Okay? Ganun lang kasi. Listen very carefully. Listen very carefully. Ganun lang kasi. Ang sabi ng Lord, ito siya, huwag mo kainin, pag kinain mo, patay ka. Very straightforward, very clear naman, very clear consequences. Hindi tinawag, maliwanag, hindi smart, hindi lang pakemikeme mo, diretso, huwag mo kainin, pag kinain mo, patay ka. Now here comes the suggestion of the devil. Ano ba? Mamamatay ka. Giving ka lang. To a very clear plan. Twisting the result of a very clear plan. Tinatwist, iiba, hollow, deceptive, philosophy. Ano ba? Patay ka? Hindi mo mamamatay. Magiging kagaya ng suggestion. Since good, since pleasant. Yun ang ginagawa natin sa atin. Since good, since pleasant. Parang walang mali. Okay na pala. Tatalino mo. Magiging kagaya ng Diyos. Pero pag kailangan mo mabuti, di ba, ginawa ka ba kagaya ng Diyos? You are created in the image of God. But the enemy, gagawin niya itong twist at bibigyan ng problema yung kapakanan ng plano. At nahulog sila kasi the same thing ang ginagawa niya sa atin ngayon. Very good man, very clear, truth na sinasabi sa atin. Tinawag ka, binigyan ka ng grasya, binigyan ka ng kapangyarihan para manatiling tapat sa Panginoon. Ibig sabihin, para maiwasan mo ang pagkakasalan. Very clear. Lagi natin pinapaulit-ulit sa ating benediction. Sabi ng benediction, sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala. Sino ang nag-iingat sa atin para hindi tayo magkasala? Ang Diyos. Kaya niya yun. Kaya niya. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nasa sa atin. Ano ang hingin sa Diyos na kaaway? Sasabihin niya, hindi gano'n. Paminsan-minsan, magkakasala ka. Mahina ka lang. Mahulog ka paminsan-minsan. Okay lang yun. Hayaan mo. Yan ang suggestion na kaaway. Parang opium, parang shabu, parang marijuana na nagsisimula sa okay lang yan. Pwede yan paminsan-minsan. Yan, hindi ko naman malayan sa twisted na lulog na meron ka. Wala na yung sinabi ng lulog ka. Nandun kahit naman malalagya ako kahit naman si tulog, hindi ko asawa kahit naman maaari ako sa pornography, sa kasusugan, sa anong bisyo, tinanggap ko naman ng Panginoon ligtas ko rin. Sorry, kapatid, kahit naman magpauloy ako kahit naman magpapula ako, ligtas ako. I'm sorry.
sit down and listen very carefully. Kapatid. Okay, we are still in Colossians chapter 3. Natapos natin yung verses 1 to 5. Na ang point na pinag-aralan natin last Sunday is, okay, dalawang principle. Principle of substitution and the principle of application. Okay, let us be reminded, mga kapatid, we have a secure, assured position with Christ. Okay? Huwag niyo rin hayaan na yung duda sa isip tayo, hindi ako ligtas. Kapatid, buhay ka pa. Kaya ka nakakarinig ng katotohanan is because God is allowing you to hear the truth. And when you hear the truth and you understand it, do not harden your heart. Ibig sabihin, we are given a chance. Pasalamat tayo, may chance. Ibig sabihin, the door of the kingdom is still open. Kaya nakinakapos tayo, tinatanggap tayo ng amen, ang katotohanan. Pasalamat tayo kung narinig natin ang katotohanan. And then, when we hear some truths, we will live on that truths na narinig natin. Parang tayo ng desire na uman pa ng maraming truths. Dahil sa truth na narinig natin sa prayer meeting, sa theology class, and then sa theology service, ito yung mga ilaw na nag-ignite sa'yo na sana ay nagkagan mo ng tao, mag-isa, personal, o sa isip. Hanggang sa ilaw na yun ay hindi mamamatay. Okay? The principle of substitution. This is our blessed assurance. Okay. The principle of substitution says that Christ died for you. Namatay ang Diyos, ating Panginoon sa Kristo, para tumusin ka. Pero maraming kasalanan ang tinubos ng Panginoon sa iyo. Pero marami. How many sins? Lahat. Yun ang unang point ng principle of substitution. Pinalitan ka ng Diyos sa pamaman. Instead na ikaw, siya na ang umamot. Okay? Pero pakita natin mabuti. Kasi marami nagkakamali at umabagsak sa habay ng deceptive philosophies of this world. Pinalitan ka ng Diyos sa pamaman. Pinamunan. Namatay siya in our behalf. Okay? Sa kanyang kamatayan, hinugasan ka na saan? Sa lahat. Sa lahat. Ang Diyos kung mangyayari sa buhay mo, kapatid, listen very carefully. Alam niya yung past mo, alam niya
Hindi nila, yes, kasalanan, yes, kasalanan ko bukas. Ano na, bayan na, okay. Sino yung mga bago dito, maganda dito, sino yung mga pinili dito, sisisipinan ko sila kasi nila. No! No! Hindi pwede utakan ang Panginoon. Hindi. Hindi na ibig sabihin na nalayaran ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan mo, hindi na picture, kaya naman, malaya ka ngayon na gumawa ng kasalanan. Wala na kasunod na gano'n. Wala. Anong kasunod? Dahil kasama ka sa hiniram ng Diyos at pinayaran ng mga kasalanan, pinalitan sa pamahalaan ng mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, sa kanyang kamatayan ay namatay ka rin. You died with Christ. Okay? Ano namatay sa iyo? Yung dati mo, pagkatao, the sinful you. Namatay yung kasalanan ng ikaw. At dahil namatay yung kasalanan ng ikaw, sa kanilang araw, nabuhay mo niya ang Panginoon sa Kristo. At dahil kasama ka niya namatay at nilibig, kasama ka rin niya nabangon. Sino yung nabangon na yan? The new creation. Yung bago mo, pagkatao, banal at matuwid sa kanyang araw-araw. Okay? And that is your preparation. Isn't that important? That is your preparation. A life that is worthy of the Lord, mga kapatid, at yun yung buhay, bago ikaw, nababalikan ng Panginoon sa kanyang second coming. That's why rapture, sa ating mga mensahe, rapture is the bride of the faithful. Hindi ito bride ng foolish virgins. Ito ay bride ng wise virgins. Okay? That all is your readiness. Naka-ready ka because your life is consecrated, separated, set apart. Pag tinignan ka, mag-notice ng mga people, kakaiba itong isang tao nito. Kakaiba ito si Marco sa kanyang mga co-workers. Yung mga co-workers ng mga bastos na salita, kung isang tao hindi naman, kakaiba ito. Itong si Badet, kakaiba sa mga klase niya. Yung mga klase niya, mga ginagawa, mga pinupuntahan. Itong si Badet, kakaiba. Yun ang ibig sabihin ng consecration. Notice of all, makikita sino ang babalikan ng Panginoon at sino ang hindi. Okay? Kita-kita. Hindi pwede. Isama ko, nung ako natin sa Food and Recreation Service, punta kayo doon sa amin, tapos sasabihin ng kapasa, ha? Christian ka? Pinag-pretend ka? Hindi halata. Kasi kung nanonood kami ng phone, nakikipanood ka. Pag nag-iinulog kami, nakikipag-iinulog kami sa amin. Kung ano ginagawa namin, sampa ka rin sa amin. Pag may papa kami, walo kami, sampa ka rin sa amin. Hindi naman halata, na-appreciate ka. Hindi mo babalikan ng Panginoon sa kanyang pangalan. Ang dami ito. Ang dami ito. Do not belong to that wise servant or wise virgins. Okay? You cannot have
yung double light na maganda ka dito sa church, pero may lihim kang ginagawa na hindi nakikita. Dahil ito, you cannot be both spiritually and worldly. Okay? Yun ang paganda ng mga kapatid. Yun ang principle of substitution. Kung kasama ka sa hiniran ng Diyos, namatay ka kasama niya, nabuhay ka ulit kasama niya, ikaw ay babalikan niya sa huling araw. If you belong to the group of foolish servants or foolish virgins, na mayroong paglabas na kanuan na Kristiyano, na mukhang Kristiyano, ang nakikita, pero ang hindi nakikita ay demonyo, ang gawin nito. You belong to the foolish servants, foolish virgins, na hindi makakapasok sa kahalaman ng Diyos. Hindi ko ito makinig, hindi ko ito idea, hindi ito kakamisip ko sa doon. Doon ang nakasulat sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13. But then again, you have your assurance of salvation. You are not hearing these truths para hindi tayo magkaroon. No. So, para ka mga sumusunod sa Panginoon, ang mga matamang naghihintay sa Kanya, lumulukso ang kaligayahan pagkahandidinig ang katotohanan. Amen? Amen? Kung hindi susunod sa Panginoon, ang maramdaman mo, magdadako. Magdadako. But we have still time. We must prepare. Okay, matapos natin last time, yung first point, kung kasama ka sa pinalitan ng Diyos, doon sa krus na Kalbaryo, kasama ka sa principle of substitution. Kung kabilang tayo, kapatid, kasama ka sa mag-a-apply ng kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. Okay? Kasama ka. Pinag-aralan natin yung last Sunday, ano ang ginagawa ng mga taong tunay na pinalitan ng Diyos sa krus na Kalbaryo. Una, you will set your hearts on things above. Okay? Ang Kristiyano, mga kapatid, hindi yung Kristiyano bumanga. Kristiyano, itas mo, pinagod mo kami mo. Tigano, maganda yung mga Christians namin, maganda ang tutugan namin, maganda ang theology namin, okay kami. Hindi yung Christianismo lang. Hindi yung mga panlabas na kaanyuan ng Christianismo. Ang Christianismo, mga kapatid, is every day you are preparing and anticipating for the coming of your King. It is again, you are always ready, and your readiness, mga kapatid, ay nakikita doon sa kung paano mo siniset ang buhay mo, ang isip mo, ang puso mo sa mga bagay na makalangit, sa mga bagay na magmamatter sa eternity. Yan ba yung takbo ng isip mo? Sabi nga kanina ni Sister Padet, under the confession aspect, if Christ is coming, we should ask ourselves, am I ready? Nakahanda ba ako? Kung totoo ang darating ng Panginoon, at totoo yun, dahil pinangalan niya,
you should ask the question, with truthfulness and with sincerity in your heart, nakahanda ba ako kung darating ang Panginoon? Because you cannot know ang iyong oras, ang iyong araw na kayong pagdating, kagaya hindi mo alam, forgive me, and I say, kagaya hindi mo alam kung kailan ka mamamatay, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Hindi alam ni Pastor Boy kung kailan siya mamamatay. Hindi alam ni Pastor Boy kung nag-drive siya ng sasakyan ay biglang meron kasing na driver na pinagla sa Pastor Boy. Hindi alam ni Pastor Boy. Hindi alam niya kung kailan. Hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. You should ask yourselves before you sleep at night and after you wake up, the first thing in the morning, at bago na lumabas ng bahay, you should ask yourself, okay? Am I ready? Nakahanda ba? Kung magkakaroon ng disgrasya sa daan, at mamaya, nakahanda ba? Kung sa pagtulog mo, hindi na ako magising, nakahanda ba? Kung pag-start mo, umaga na ito, at sa aking magtrabaho, marami akong kakasalupayin mga suggestions sa internet o ano man, nakahanda ba? Nakahanda ba? You should ask yourself. Kung hindi, sige, talaga pa ako nyo. Marami pa siya. Dami lang nasabi, dami lang. Marami, may pagpapalate, nakasulat yun sa Pedro, sa aklat ng Pedro, habang nagbibigay ang Panginoon, maraming ulaw-ulaw o sasabihin, ganyan, ganyan ang sabi, darating ang Panginoon, darating ang Panginoon, ito naman limang taon na nakakaraan, di ba siya tularating? Nakasulat kayo, huwag naman, ikaw ay isa sa hindi pa nagsasalita, nag-iisip na, sino ba kaya ang Panginoon? Nagiging katulad ka, nangyayari sa'yo, yung sinabi ng Pedro, ng Pedro, isa ka mo sa nagsasabi, alam ko yung kaya, hindi yan darating, kaya. Hindi ka understand the word of God. Nagpapalo ka, nahuhulog ka, doon sa mga consequences ng mga tao hindi naghihintay sa Panginoon. Okay? Yan ang point number 1. Kung isa ka sa talagang nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon, ang mangyayari sa iyo unang-una, itong isip na ito, yung puso na ito, will set on things above. You will set your hearts on things above, where Christ is. That is our readiness. Yun yung additional or reserve oil sa jar. Malaking pagkakaiba ng mga police purchase na meron kang dalang wari ng ilaw pero walang dalang oil. Okay? You are ready anytime. Kung may sasasabi sa Diyos na tao, sino ang ito na ng gold? Magaling pa yan. Sino ang nagyera ako na? Puntahan mo yung mga gusto mong puntahan. Magwagas ka ako. Magaling pa ako na. Kang pumayag, kapatid.
in your presence there is fullness of joy. At your right hand is our pleasures forevermore. Pinag-aralan natin, hindi mo makikita, maramdaman, mararanasan ang kabuuan ng kaligayahan at ang kabuuan ng kasiyahan sa mundong ito. Natatagpo mo rin sa presensya ng Panginoon. Why? Because you are wired. Ginawa ka ng Creator na makatagpo ng satisfaction ng kaluluwa, hindi sa mga bagay na ito, kundi sa Kanya lamang. Kaya pag natagpuan ka na niya, yun ang sinasabi ko sa Panginoon. And stand here, planted more, the water so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Amen. The fullness of your joy, the fullness of your pleasure, kaligayahan, kasiyahan, hindi mo masasatisfy sa mundong ito. Hindi. Hindi sa asawa mo, hindi sa anak mo, hindi sa lamyero ka, hindi sa mga bulsa, wala doon. Kaya, may mga tao may asawa na, gusto kong mag-asawa ng iba. Bakit? They are really, really, really satisfied with the fullness. Okay? Kaya may mga tao, ako hindi makilimpak ng sarate. Ako meron pa, ghost project. Kaya may mga tao, ako nandun na sa mataas na pangyarihan. May naghahanap ka ng mas mataas na pangyarihan. Bakit? Hindi tayo masasatisfy ng mundong ito, mga kapatid. If you neglect your relationship with God by pursuing the things of this world, hindi mo matatagpuan. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, ang siyang naghahanap ng buhay ay hindi ang siyang naghahanap ng buhay sa sandukan ito ay hindi makakasunod ng buhay. Ngunit ang nabigay ng kanyang buhay para sa akin ay makakasundo dito. Okay? Yan ang sinabi ng katotohanan. Confirmation, mga kapatid, that we as creation, we are wired by our Creator to seek only Him. Kaya nga sabi ni King David, ay nakaranas na siya ng puro ng lahat ng sinasabing pressures sa mundo ito. And then Solomon, mga kapatid, sabi niya, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Alam na nila, alam na nila, alam na nila siguro, tayo, para lang, nagsusumigaw pa tayo, na makuha yung kaligayahan dito sa mundo.
natin reason. Ngunit ang reason na alam niya ay hindi yung reason ko, kundi yung reason niya. So he will not withhold. He will not withhold. Hindi niya i-atras na ang reason ko eh. So, atras mo na, no. When he said to Adam and Eve, huwag mo kayo yan. Pag kinay mo yan, patayin ka. He remained faithful to his words. Hindi siya, sige na. Hindi. Maraming sa reason eh. Sabi nila, hindi mo talaga ako eh. Siya ako. Sabi nila, hindi mo talaga ako. Siya. May mga reason sila. Tinanggap ka na, Lord? Hindi. Dahil sa respeto ng niya. Kung yung mga mabuting bagay na eh, sabi ng Panginoon mo, gagawa ng mabuting bagay, Pariseo, Sadduceo, scribes, teachers of the law, gumawa kayo ng mabuting bagay, and attendance, ng mga mabuting bagay na ginagawa nyo sa akin ay isa lamang na may asahan. Hindi sa parang natin, our thoughts is not His thoughts. Our ways are not His ways. Okay? Susunod tayo sa pangalan niya. Susunod tayo sa pangalan niya. Pero mga kapatid, let us be prepared. Kung talagang tayo iligtas, ang unang makikita sa ating mga kapatid, bagong isip, bagong perspective, bagong puso, we are setting our minds and our hearts on things where Christ is seated. Okay? Parang kung matitino ang mga asawang nagkakapro, yung mga nagkakapro dito, si Brother. Kung matitino ang mga disipa, yung mga asawang nagkakapro, matitino ang isipan ng asawang nagkaiwan, babae. Mga kapatid, ang isipan ng puso, nakatungkol sa kung meron sa babae. Ang isipan, hindi pa ako gusto. Hindi ako gawagas. Hindi po nito. Kasi gusto ko, umuwi na si natin. Umuwi na si Papa. Ayaw ko magkahiwalay kami. Nakaset ang isip niya doon sa relationship nila. Ayaw ko mawalay, pero dahil may kahirapan, kailangan magtrabaho, kailangan paghanda sila ng kanilang kabuhayan, pero ang isipan niya doon sa sana, okay ko na ako, okay ko na ako maganda. Dali, okay ka na, ayaw ko maganda, tabi ng ibig sabihin. Hindi yung sarap na nagawin sila rin. Ano yung maganda ng ibig ko? Ano yung nagawin kasi uubusin ko? Hindi mo natatatapos ang trabaho ni Daddy. Sana makalabas tayo. Dahil yung maganda, ilang ba yung kurang ko na 3 years? Ano? Parang mababayin ka? Parang nagtaka ng 10 years? Hindi ganun mga kapatid. You set your minds wrong. Doon sa relationship. Yun ang paghihintay, yun ang readiness. Excited ka doon sa pagbabalik, hindi doon sa pakilala na meron ka sa kanya. Lord, inulit mo muna. Hindi ka mag-i-enjoy eh. Bakit akong gagawin, Lord? Hindi ko nararanasan, di ba? Pupunta pa ako sa ito, pupunta pa ako sa ganyan, maglalaro pa ako sa ito, maglalaro pa ako sa ganyan. Ay parang ako kumikita ulit. Wala pa akong paglalagay na, saka ka na dadating. I'm sorry. Hindi yun ang paghihintay mga kapatid. Hindi. You're setting your mind and your heart on things of God. Not on earthly things, but on things of God, where Christ
Yes. The one you have a relationship. Dahil mahal mo siya. Gusto mo, bumalikan ka na niya. Gusto mo magkasama kayo. Yan ang pamilya. Kung hindi nakikita ng puso, sa isipan mo, sa puso mo, sa mga kilos mo, kung hindi nakikita rin ng Diyos, hindi naman natin kaya makuhin ang ating Panginoon. This is very important na people, hindi natin kaya makuhin ang Panginoon. If you are not excited for His coming, you think He is excited to be with you? Oh no. He is not. Because you are a bonus virgin. Seem to have the form of righteousness, but you deny the power therein. Parang mga Kristyano, pero tinitinay ng buhay mo. Ito ay Kristyano. Okay? Ngayon guys, kung hindi mo sa tayo sa second point, this is nakatuan, nakaparami, kung mabalang hindi natatapos. Nakikita natin, our God, our Lord Jesus Christ, really wants us to understand His way. So as for us to be so prepared, ready for His coming. Hindi natin alam kung kailan yung oras, hindi natin kailan yung alam kung kailan yung araw, mga kapatid. What's important is that Jesus is really coming. And it's important that we ask ourselves and we live our preparedness and readiness for His coming. Parang natin natin po. Hallelujah.